Tita, pwede ba? Huwag mo na akong pakialaman. Pero nakikita ng mami mo ang mga ginagawa mo at naiinis siya sa'yo. Narinig ni Zoe ang harap-harapang pang-iinsulto nga nitong si Doc Prado at alam niya na siya ang tinutukoy ni Doc Prado kahit walang pangalan na binanggit. Ang mali lang ni Zoe ay nag-react siya at sinampal niya itong si Doc Prado kung kaya't napatunayan na talagang guilty siya at alam niya ang kanyang ginagawa at siya ang tinutukoy ni Doc Prado. Samantala, ito nga si Joy habang nakakinig, sinabi niya dito kay Doc Prado na hindi na siya magtataka kung magagawa ngayon ni Zoe na makipagkita sa isang lalaki sa loob ng cubicle ng CR. Dahil maaring naisip niya na sobra ang kanyang kalungkutan at naghahanap nga siya ng isang atensyon. Idinugtong na rin ni Joy na talagang nakita niya itong si Zoe na emosyonal at desperada. Sinasabi niya kasi na talagang buhay ang kanyang ina at katunayan nga umano hinukay ni Zoe ang naturang libingan ni Moira. Ang patunay na talagang hindi pa kayang tanggapin ni Zoe na wala na ang kanyang ina at sobra ang kanyang kalungkutan. Maya-maya pa nga ay biglang darating itong si RJ. Hindi man siya nagtanong ngunit alam na niya na si Zoe ang pinag-uusapan. At pinakiusapan na nga niya ang lahat ng ka-workers niya na kailangan intindihin muna ang kanyang anak na si Zoe dahil mabigat ang kanyang pinagdaraanan at huwag muna itong pagchichismisala. Nag-a-adjust pa siya at hindi pa niya tuluyang matanggap ang pagkawala ni Moira dahil para sa kanya walang kapalit ang kanyang inang si Moira dahil sa mahal na mahal niya itong si Moira. Sa kabilang banda, dito nga ay kakausapin ni Nerissa itong si Zoe. Pinagalitan ni Nerissa ng husto itong si Zoe. Sinabi nito na bakit nangyayari sa kanya ang ganoong bagay at ano ang kanyang pinagagawa. Gustong-gusto ba daw niya na pag-uusapan siya at pagchichismisan ng mga taga-Apex dahil naiinis ang kanyang mami dahil nakikita niya kung ano ang ginagawa ni Zoe ngayon. Nagulat naman itong si Zoe na tela. Naghahangad pa rin na posibleng buhay ang kanyang ina. Sinabi nito na ibig sabihin buhay pa ang kanyang ina. Napasigaw na lang itong si Nerissa sa sobrang galit niya at sinabihang si Zoe na huwag na siyang mag-expect na buhay. Hindi literal na buhay. Ang nakikita niya ito dahil 40 days itong namamatay. At alam naman natin na kapag nasa 40 days, ang kaluluwa ay gumagala at tumitingin pa rin at nakabantay sa kanya. Dito na may natulala at tela na tauhan itong si Zoe sa kanyang mga ginagawa. Maiyak-iyak si Zoe at tinanggap na lang ang katotohanan habang nakaharap sa libingan nitong si Moira. Sinabi nito na gagawin niya ang lahat-lahat. Kung gaano kalalim ang hukay ng kanyang libingan ay ganun din at higit pa ang kanyang gagawin na pasakit at ganti sa pamilya ng mga tanyag at ang sa lahat ng mga naging dahilan ng pagkamatay ng kanyang ina. Sa kabilang banda, itong si Nerissa ay tatawagan ni Moira dahil si Moira ay sadyang buhay pa. Nagparitoke lamang ito ng mukha at hindi pa nagpapakita sa kanya. Sinabi ni Nerissa sa kabilang linya habang kausap itong si Moira na okay na ang kanilang mga plano at sa kanyang palagay ay napaniwala na niya ng tuluyan itong si Zoe at tinanggap na ni Zoe na wala na siya.